Cancer, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general and also collective reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Star Intentions by Alayan Reyes. At pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus kung sa tingin nyo po ay hindi naman para sa inyo yung mensaheng naririto sa video natin. Huwag po kayo magpaka-stress ha kung hindi para sa inyo ito. Marami kasi akong napapasa eh. Hindi naman para sa kanila yung mensahe pero stress na stress sila. So let go lang po kapag ganun. Huwag nyo nadagdagan yung stress ninyo. So current financial status po. Tignan natin kung ano ba ang current financial status mo, Cancer. 5 of Wands. Pwedeng meron ka ditong inaayos, may nilalakad ka. We have Page of Wands. Okay, merong mga humahad lang talaga kagad dito ha sa growth mo. Ayaw kang paalisin sa lugar ninyo. Ayaw kang pagtrabahuhin kung gusto nyo mang magtrabaho or magnegosyo. Alam mo yung parang wala kang support na nare-receive coming from them. Your family, your friends, ganyan. 6 of Cups. Yun lang, nakikita ko talaga dito may humahad lang sa growth mo. Okay, pwedeng ito hindi tao. I mean, hindi mga tao, no? Pero pwedeng emosyon mo. Ayan. Kasi parang may takot ka rito. Parang may traumas ka. Yun. So, pwedeng yun. Isa po yan sa nakakahadlang sa financial mo. Hindi ganun kaganda yung finances mo. Actually, nag-overthink yung iba sa inyo rito. Basta, meron kayong pinagdaanan before na hanggang ngayon nakakling pa rin po sa inyo. Di pa kayo naka-move forward. So, isa yun sa blockages. Ayun, pinapakita ka agad dito is blockages. Pagdating sa kaperahan po ninyo. So, hindi po maganda yung pinapakitang kaperahan ng iba sa inyo rito. Okay, pero pwede rin, no? In another point of view kasi, pwedeng maganda rin naman kasi you're very competitive. So, marami naman dito is self-sufficient naman po kayo. Okay, depende kasi yan sa mga pinagdaanan ninyo. Kasi, di ba ito nga pinapakita na traumas dito. So, depende. Depende pala yan sa pag-handle ninyo ng traumas na yon. Pero, meron dito, okay, meron dito, parang nilamon na kayo nung trauma na yon hanggang ngayon hindi pa rin po kayo nakakawala. Meron naman dito, ginamit nyo yun as your power para tumayo kayo sa sarili ninyong mga paa. So, there's two sides of the story talaga, di ba? Kasi nga, this is general reading, hindi lang two, madami yan. Madaming point of view yan. Kaya lang, ito kasi yung mas malakas na energy. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya try nyo panoorin yung inyong other signs. Baka doon po kayo mas makaresonate. Kung feeling niyo ay hindi para sa inyo ang mensaheng ito. So, ayan nga. Ayun yung blockages, no? Yung traumas. So, tingnan naman natin kung sino ba yung mga hadlang sa kaperahan mo. So, ayan, mukhang may hinihintay kayo ditong pera. Tingnan natin. Trival. Okay. So, actually, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong, may thrive kayo. Okay? So, ayan. Isa yan, pwedeng sa nakaka-block po sa inyo. Pwedeng nabully kasi yung iba sa inyo, na-discriminate yung iba sa inyo because you have a thrive. Yan. Pero yun nga, kasi may pinatunayan kayo rito na hindi porket katutubo kayo, hindi porket may tribo kayo, ganyan, mamaliitin na kayo ng mga tao. So, ayan po, naging strength nyo rin talaga ito Tignan natin. Okay, and may nakita din ako dito. Pwede po na meron kayong hinihintay na pera dito na parang makukuha nyo yung pera na yon because pwedeng may na-aksidente ba? May nawala ba? Parang ganon yung nakikita ko kasi dito na parang ayaw mong may part of you na parang ayaw mo nang kuhanin yung pera na yon kasi dun siya nanggaling or dun siya manggagaling dahil nga may nawala or may na-aksidente. Yun yung nakikita ko dito. O kaya parang ayaw nyo makipag-dwell doon. Ayaw nyo nang balikan. Hindi naman lahat sa inyo. Pero yun lang yung pinapakita dito. Average build. Ayan po, build. So, hindi mo masyadong macho yung taong to. Average lang po, Tignan natin. We have straight hair. We have pregnant.
Ayan po. So, may buntis dito, no, na nakaka-block sa inyong financial. Pwede kasi, ano to, pwedeng, nakabuntis ba yung taong to? Okay. Ito, si average bill, nakabuntis ba siya? At kayo yung pinapasagot. Pwedeng ito ay anak po ninyo, kapatid. Kayo yung may trabaho, kayo yung breadwinner sa family. So, parang sagot nyo pa rin sila. Kaya, ayun, parang may family member ka dito na sakit ng ulo na, ayun, nasagot mo pa rin hanggang ngayon. Kahit na hindi mo naman na sila obligasyon talaga. Okay. Sige, tingnan natin. Oo, ayan nga. Oh, parang saya, yung tao na to, lagi siya sa'yo lumalapit. You know, laging nagpapaawa. Pwedeng dinadahilan yung anak or yung pagbubuntis. Pero more on anak yung nakikita ko dito na ginagawang dahilan ng tao na yun eh. You know, parang ganito din yung energy. Merong tao dito na gustong may makuha, lagi niyang sinasangkalan yung anak niya. Ganon. Parang laging nagpapaawa. Yun yung nakikita ko dito. Naaawa naman yung iba sa inyo, Cancer. Kaya nagbibigay kayo. Kaya lang, paulit-ulit na yung nangyayari. So, matuto po kayong tumanggi para di kayo abusuhin ng taong yan at yung tao na yan ay magtrabaho siya para sa kanyang pamilya. Tignan natin your financial challenges sa mga susunod na linggo, buwan. Ano yung financial challenges mo? We have the devil. May utang ba yung iba sa inyo rito? Ace of Wands. Nakikita ko lang dito, may toxic relationship dito na gusto nyo nang iwan. Pwedeng ang nambubuli sa inyo rito, karelasyon nyo mismo or asawa ninyo. Nasa isang toxic marriage yung iba sa inyo, hindi na nga nagtatrabaho. Ayan, puro paawa na lang. Pwede nga itong ano na to, pwedeng itong nagpapaawa na to. Pwedeng asawa mo to, nagpapaawa siya sa mga kapatid niya, sa kanyang pamilya. Pero hindi naman para sa inyo. Kayo lang yung sinasangkalan ng taong to. Ikaw, yung anak mo, ganun. Pero, totoo, sa kanya lang naman napupunta yung mga tinutulong sa kanya or tinutulong para sa inyo. Oo. Ayan o, 8 of Swords. Diba? Toxic talaga o. Ito yung financial challenges mo. Nasa isang toxic marriage ka, toxic relationship. Okay, kaya kung meron dito sa mafia naman, no, hindi kayo pinagtatrabaho, tignan mo, bakit hindi ka pinagtatrabaho ng tao na yan? I mean, gusto mong magtrabaho ha, pero hindi ka pinapayagan. Pwede kasi na ayaw ng taong yan na mag-grow ka. Diba, ayaw niya na baka natatakot ba siya na kapag natuto kang kumita ng sarili mong pera or kumikita ka na ulit ng sarili mong pera is umalis ka. Lumayo ka. Magkaroon ka ba ng courage na umalis dito sa toxic relationship na to? So, ayun po. Ito yung financial challenges mo, yung asawa mo, o yung makakasama mo sa buhay, Cancer. Kaya piliin nyo pong mabuti kung sino ba yung magiging nanay or tatay ng anak po ninyo. Tignan natin your financial strength naman. We have the High Priestess. We have Three of Swords. And we have the Lovers. Napaka-importante talaga ng ng relationship ninyo. So, yung mga i-build mo na relationship, not just romantic relationship, follow mo daw yung intuition mo bago mo papasukin yung isang tao na yun sa life mo, bago ka mag-share ng mga opportunities, bago ka mag-share ng mga plans towards that person. Kasi meron po dito magiging blockages talaga. Your financial strength naman is yun nga po, kailangan mo talagang piliing mabuti sino ba yung makakasama mo for life or sino ba yung mga pinagkakatiwalaan mo. So kung may tao dito po kasi parang may babalik dito sa life mo, if ever may tao man po dito na gustong bumalik sa life mo pero alam mo na meron ng mancha dun sa katauhan ng tao na yon, pag tinitignan mo siya, may history na niloko ka ng taong to, kung pabalikin yun sa life mo, follow your intuition. Hindi porket baka kasi naaawa ka, Cancer, dun sa tao na yon, huwag mo nang pababalikin sa life mo kasi, okay? Dapat lesson na sa'yo kung ano man yung ginawa ng taong ito sa'yo, yung pinaramdam niya sa'yo. Huwag kang magbulag-bulagan, yun yung sinasabi dito.
magaling kang makisama. Isa po yan sa strength mo. Okay? Isa yan sa mga magagawa mo para ma-build o makapag-build pa ng connections. Yan yung mga connections na yun, magagamit mo yun sa mga future endeavors mo. Where will you find abundance? We have the Empress. Meron ba dito naglalakad ng maternity benefits? Or naglakad ng maternity benefits? Pero 'di ba sabi ko sa inyo dito, may traumas dito. So hindi ko na siya masyadong babanggitin. Alam niyo na 'yan. Baka meron dito, sabihin na lang natin may high risk dito na pregnancy. So ayun po, pwedeng may kokolektahin nga yung iba sa inyo. Ayun, could be maternity benefits. We have Judgment. Or meron ba dito may nanay kayo? Nanay or kapatid na nasa ibang bansa. So, pwedeng ipipetition po kayo. Yun yung nakikita ko dito. Ayan. Pinag-iisipan na ipetition kayo. Kung wala pa kayong asawa ha, mas mataas yung energy, yung chance po ninyo na kayo ay mapetition. Pero more on nanay yung nakikita ko dito. Sa ibang bansa ang pinapakita rito. Yeah, kasi we have Judgment eh. We have the Tower. Okay. So, pwede rin po dito, meron dito property. Property yung pinapakita rito. Oo. I don't know then kung meron dito is may punenarya ba kayo. Pwede po kasi na yun. Oo. Diyan kayo makaka-find ng abundance. Tignan natin, will money be coming your way soon? Pili po kayo 1, 2, or 3. Kung may mga hinihintay man kayo ditong kaperahan, resulta ng inyong mga inaplayan. Tignan po natin, 1, 2, 3. Yan, pili po kayo. Tignan natin si number 1. Number 1. Okay, will money be coming your way soon? 7 of Pentacles. Medyo matagal-tagal pa po. Ayan. Pero hindi naman kayo uuwing luhaan. Ayun namang sinasabi dito. Pwedeng hindi naman matatapos ang taon na ito na kung ano man yung hinihintay ninyong kaperahan o resulta, makukuha nyo naman po yan. Yan nga lang, medyo matagal-tagal talaga siya. May paghihintay po kayo na gagawin. So, be patient. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Si number 2 naman, we have Knight of Pentacles. Si number 2, ayan, umaksyon na daw po kayo. Okay? Will money be coming your way soon? Actually, kayo po yung maghahanap ng pera dito. Hindi yung pera daw yung paparating sa inyo. Kaya umaksyon na po kayo dito. Hanap na kayo. So, kung side hustles ba yung hinahanap ninyo or may naghahanap ba dito ng trabaho, you go for it na po kasi makakahanap po kayo ng pera. Ayan, magkakaroon na kayo ng pera pero kailangan po itong hanapin. Ikaw ang maghahanap ng pera na ito. So, go nyo na po ito. Si number 3 naman, we have 9 of Pentacles. Si number 3, ayan, ang ganda ng energy ninyo. Will money be coming your way soon? Yes po. So, and I don't know kung may pa-retire na ba dito, or yun nga, baka may nilalakad kayong mga benefits, or kung ano man yung mga nilalakad po ninyo, makukuha nyo na po yan. Parang sobra-sobra pa. May tubo, ganun yung nakikita ko dito. So, tingnan po natin, ano pa yung advice para sa'yo. Okay, ayan. Magsasucceed talaga yung karamihan sa inyo kapag kayo po ay umalis sa kinalalagyan ninyo, sa lugar ninyo. Okay, meron akong nabasa nung nakaraan. I don't know lang kung ano yun kay Aquarius yata yun. 'Di ba? Matik lang po, common sense. If maganda naman yung kinalalagyan ninyo sa lugar kung nasaan kayo ngayon, 'di ba? Huwag kayong umalis. Pero kung hindi po maganda at naghahanap kayo ng more stability sa inyong life, then umalis kayo kasi hindi nyo dyan yan mahahanap. Ganun lang po yun ka-easy. Kaya nga sabi ko, hindi lahat po sa inyo ay makaka-resonate. Sabi ko nga po, nagbabasa po ako ng mga comments ninyo. Minsan lang, hindi na lang ako nagre-reply. At hindi na lang din ako nakakapag-react. Ayan, lalo na ngayon, sobrang busy po, So, ayun lang, yung sinasabi sa inyo dito, no? Kung feeling ninyo, ayan, wala dyan yung pag-unlad sa lugar, kung nasaan kayo sa mga ginagawa ninyo, it's time to move forward daw. Kasi ito, sa new environment, sa new place na pupuntahan ninyo, nandoon po yung stability.
So, ayan lang po. Maraming salamat, Cancer. Mag-iingat ka always and more blessings to come.